Kahit pa paano'y natutuwa din ako kasi walang hilig sa lalaki tong kapatid ko eh. Maganda siya, may mga manliligaw pero matakin yung lahat na sakul na kabiguan. May gwapo pa, parang mayaman. Pero never daw ayon kay ate. Nang makarating kami sa lugar ay walang naroroon ng aso. Alam niyo bang nung masilayan kami nito ay tuwang-tuwa yun? Una, nagmasid-masid muna kami. Tapos nagtatanong sa mga tindahan doon kung may nagmamay-ari ba ng aso ito. Nakarating na lang kami malapit sa simbahan at pumasok na sa ilang looban pero wala pong nag-claim. Kaya yun, walang ano-ano. Isang sipon lang ay lumapit ang aso sa may hila ni ate ng may mapadaang sasakyan at sipat kagad. Tricycle ang sasakyan mo. Kinidnap eh. Hindi naman nagpumiglas yung aso. Inaasahan ko na magagalit si nanay kapag nakarating na kami. Lalo na kapag nakita ang aso. Pero hindi. Natuwa pa. Ito na daw yung pinakamaayos na aso na kinupkup ng ate ko. Teka, baka may-ari niyan ha? Loko-loko ka pa naman, Lucila. Yung pato naman, bigla mo nalang dinakma ang leeg nang mapadaan tayo dun sa palayan nung may piyesta sa kabilang barangay. Sabi ko na nga ba, Sir Seth eh. Dinukot ni ate ang pato. Ang sabi ng ate kahit ano yung itanong pa daw sa akin, eh walang may-ari ng aso ngayon. Tumango naman ako pero gayon pa man, pangit talagang isipin. Nakakahiya naman kasing nanguha lang ng hayop sa isang lugar eh. Yun, eto na. Masayang-masayang ate noon pero dahil sa asong ito, parang isang bangungot ang sinapit namin. Nakikita ko si ate na nakikipaglaro sa aso, lalo na kapag nasa tindahan. Hanggang sa may isang sandaling, kakarating ko lang galing eskwelahan. Napaagang uwi gawa na may programa. Wala naman akong hilig sa ganyan kaya umuwi talaga ako. At kung hindi ako nagkakamali bandang 2:00 ng hapon, natutulog si ate. Yung aso, unang beses ko itong makita na parang panggalit ang mukha nito. Lumalapit ito sa akin pero sa mga sandaling yun, sa sahig lang nakalubog tapos nakatitig sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya. Napapapikit pa nga ako nun sa may kuskus sa mga mata ko gawa ng yung mga mata ng hayop na yun. Para bang nagkulay pula bigla. Pula na may dilaw sa gilid. Tapos nawala agad. Tinawag ko. Pinangalanan namin itong lagong. Itim eh. Pero natili yung nakalubog ng ilang mga sandali. Narinig ko ang pag-angil nito. Kitang-kita ko yung mga ngipin at tumutulo pang laway. Sinita ko yun. Malakas yung pagkasitang yun kaya nagising si ate. Nasa tindahan siya natulog sa folding bed. Nagtanong siya kung ano daw ang sinisigaw ko at sabi ko, sila guma, ibang-iba. Sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, nagmabaling ang atensyon ko ulit sa aso. Natutulog na ito. Si ate naman ay napapakamot ang ulo at sabi niya ay wala naman umanong kakaiba. Natutulog nga lang. Ipapaliwanag ko sana na nagbago ang kulay ng mga mata nito. Tapos parang susunggaban ako pero pinili ko na lamang na hindi nun. Dumiretso ako sa may pasilyo at likod sa kanan papasok sa silid ko. Nanginginig ang katawan ko. Imposibleng hindi totoo ang nakita ko kanina. Hindi guni-guni yun. Dali-dali akong nagbihis at binalikan ng aso. Wala na ito doon. Hinanap ko pero hindi ko makita. Pagsilay ko sa pinaglubugang sahig, napakaraming laway. Tama ako kanina. Tumutulo yung laway ng asong ito. Hinamoy ko pa na parang nabubulok na kung ano ang laway na yon. Napakabaho. Tulog si ate. Patuloy kong hinanap sila guma. Nakarating na. Pero paglingon ko sa aso, wala na ito sa taas. Hala na wala. Teka lang la, baka nagtatago. Sandali apo. Huwag kang aakyat. Ako na, dito ka lang. Hula ng lola. At ito ang umakyat sa may itaas nun. Walang nananahan sa may itaas. Itong si Lola nasa ibabang silid nito.
Dalawa ang silid sa itaas at ganun din sa baba. Matagal na kabalik ang lola. Hanggang sa nasilayan ko ng pababa ito at sinabing niya, wala naman daw. Anong sabi ko sa'yo? May kakaiba dyan sa asong yan. Mabuti sigurong sabihan mo ang ate mo na itaboy yan. Apo, matanda na ako kaya alam ko kung ano ang nararamdaman ko sa paligid ko. Kinilabutan ako. Ano nga bang gagawin ko, kako? Tiyak ay hindi din naman ako paliniwalaan ng kapatid ko. Hinayaan ko na muna. Inobserbahan ko yung aso. Bumalik ito pagsapit ng gabi. Hindi ko alam kung saan galing basta naroroon na ito sa may tindahan. Nasa ilalim ng lagayin ng mga paninda. Naglakas loob ako kahit aminado ako nung hindi maniniwala ang ate. Sabi ko yung aso itaboy niya kasi nga may kakaiba. Ayun, ayaw maniwala ng ate. Tinanong niya pa ako kung kumakain daw ba ako. Baka daw nalipasan lamang ako ng gutom nun. Sinabi niyang siya na umanong bahala. Tulungan ko na lamang daw umano si nanay sa mga ginagawa niya. O hindi naman kayo mag-aral na lamang ako sa silid ko. Bumuntong hininga na lamang ako nun. Yumuko at umalis na. Iisa lamang ang silid namin ni ate. Si nanay kasi sa may tindahan natutulog sa gabi. At nung magpapahinga na kami ay napansin ko ang aso na parabang hindi mapakali. Tititig ito sa akin na parabang tao. Tapos pabalik-balik ng lakad. Sa silid namin yun. Hinayaan ko lang. Hanggang sa humiga na ako, tumabi kay ate ang aso. Unang beses ko itong nakitang tumabi. Magkakahiwalay ang higaan namin. Magkakatapat at nasa may bandang pintuan ng akin. Hanggang sa tumitig sa akin ang aso at ito na naman. Nakikita ko yung panlilisik ng mga mata niya. Nagtalukbong ako ng kumot pero may konting siwang na nakahawi. Minamasdan ko sila guma. Tumayo ito sa katre. Dinidilaan ang tenga ng ate ko. Nakikiliti naman itong kapatid ko tapos niyakap niya yung aso. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Kitang-kita kong itong asong ito ay biglang nagpusturang tao nun. Babae na parang ubod ng tanda. Sobrang itim ng balat niya. Maitim na animoy nanlilimahid sa langis nun. Kinurap-kurap ko ang mga mata ko nun. Tao talaga eh. Yakap pa ni ate. Dinidilaan noon ang tenga ng kapatid ko. Gusto kong sumigaw pero natatakot naman ako. Dahil baka sunggaban na lang ako nito bigla eh. Hanggang sa tuluyan ko nang isinara ang siwang sa kumot. Pinagpapawisan ako. Umusok ako sa may sulok. Nanginginig ang katawan ko. Hanggang sa sinilip ko ng saglit at wala na ang kung anong nilalang na yon. Umangon ako at sinilip ang ilalim ng higaan ko. Halos mapanawan ako ng diwa ng silipin ko noon. Nakabungad sa akin ang mukha ng napakapangit na matanda. Dilat na dilat ang mga mata. Nakapatiwarik ako noon eh. Hindi ako nakagalaw. Kitang-kita ko yung bibig na nakabuka tapos gumapang ito at naging aso na paglabas ng silid. Doon na ako nagsusumigaw. Nagising si ate. Napagalitan ako. Ultimong si nanay ay nabulabog. Sinabi ko sa kanilang dahilan pero hindi naman ako pinaniwalaan. Wika ko pa. Yung aso ay naging matandang babae na napakaitim. Parang impacto at dinidilaan pa ang tenga ng ate ko noon. Gayunpaman, kahit ipilit ko pang paniwalaan ako, ay nagmukha lamang akong iniwan ng katinuan. Bukas daw, huwag muna akong pumasok. Ipapatingin daw ako sa doktor. May patingin talaga ako, Sir Seth. At yung doktor pa yung sa Behavior and Science, psychiatrist. Niresetahan ako ng gamot. Talagang umiyak ako. Para bang gusto ko magpakamatay. Ayaw talaga akong paniwalaan eh. Kamuntikan pang maapekto ng pag-aaral ko. Pero yung aso, mula ng mga pangyayaring yun ay hindi na nagpakita pa. Hinanap ni ate pero hindi na talaga ito nagpakita. Makalipas lamang ang isang buwan,
Nagkaroon ng matinding lagnat si ate. Gabi yun, nagsususuka siya. Nagwawala ito na parang baliwa. Pero kinabukasan ay nawala. Ipapatingin na sana yun sa doktor pero gumaling. Pagsapit ng gabi, ganun na naman. Nabahala si nanay maging si Lola. Kada gabi ay nagkakaroon ng sakit ang ate. Naipasuri ito sa doktor. Normal naman umano. Sa doktor siya sa karamdaman na hindi sa utak. Niresetahan na magamot at ilang bitamina. Hanggang sa gumaling, hindi na sinusumpong gabi-gabi. Pero ayaw naman nitong lumabas na bahay. Ayaw nitong masinabi ng araw at natatakot na ito sa tubig. Yanggaw. Duda si nanay na baka rabies yun. Yanggaw ba Tinamaan yun? ng rabies. Ayun, pina-injectan ng anti-rabies eh. Nakompleto lahat ng sesyon. Yun lang, para bang lumala matapos nun. Yes. Lumalabas si ate sa gabi. Babalik din naman pero hindi ako kinikibo. Parang wala ito sa isip niya. Bigla na lang itong babangon tapos lalabas. Makalipas sa mga kalahating oras ay babalik. May mga 4 na beses atang lumalabas ito sa gabi nun. Hindi ko sinasabi ito si nanay. Baka kasi mas lalo na mag-alala ito. Hanggang sa ito na. Isang gabi, biglang bumangon na naman pero hindi ito lumabas nun. Pagkos ay tumayo ito sa may higaan at tumuwad ito ng tumuwad. Ay. Kinilabutan ako kasi yung mukha ng ate ay iba-iba. Nanlilisik ang mga mata, talagang napatakbo ako nun kay nanay. Sinabi ko sa kanya ito. Nagkagulo kami doon. Si Lola ay sinabing hinawaan ng aswang si ate. Walang duda na itong nakikita niya umano ay isang uri na ng yanggaw. Gusto niyang makialam nang lumalabas ito sa gabi. Nakita niya kasi si ate noon pero baka hindi daw maniwala ang nanay ko. At para daw patunayan na totoo yung mga sinasabi niya, pupunta niya ang kilalang albularyo sa lugar. Ipapasuri si ate. Sa mga puntong ito ay pumayag ang nanay ko. Ako, na puno talaga ako ng kilabot. Walang mapaglagyan yon. Gabi, tinatayang nasa mga 10:00 ata nang dumating si Lola, kasama yung albularyong lalaki. Matanda ito at mas matanda pa kay Lola. Hindi pa niya nakikita si ate. Naroroon pa ito sa loob ng bahay ni Lola. Pero sinabi nito kaagad na, "Nandito ang aswang. Nasa may paligid lang. Aso na may kinupkup kayo, di ba? Tapos sabi ng apo mong lalaki naging tao, dinidilaan. Aswang yun. Napakagaling ng aswang. Malakas ang pakiramdam. Ano mang layaw ng isang tao, lalo na sa mga hilig nito, ay sinasakyan ng mga ganitong nilalang." Walang nakapagsalita ni isa sa amin. Pulitong-pulito ang pagpapaliwanag na yun. Hindi mo makikita sa matanda na pumiyok man lang. Hindi siya pumasok ng silid sa mga sandaling ito. Si ate ay nakasuksok sa sulok ng silid naming dalawa. Pero nakadapa yun habang nakatuwad. Ang ulo niya, halos sumayad na sa sahig yung baba niya. Naglibot-libot itong albularyo. Inaasahan kong susuriin kagad ang ate noon, pero wala pa siyang ginagawang aksyon dito. Hanggang sa umakyat na bahay. Pinabuksan ng isang silidon at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata namin. Dahil napakadumi niya. Nanlilimay ng sahig. May bahid pa ng dugo sa dingding. Bakante yung silid na yon at mawawapor sa likod. Napakabaho. Amoy kat... Gako nga. Sama ni siya, uy. Pataka kag katbuang ka. Kanti
ka kabalo mo sulod sa imong lane mo ang ka. Hindi niyo napapansin. At dito kinakain. Sariwa ang mga dugo eh. Malamang noong naririto na ako, inalis niya. Bueno, hindi makakatakas sa akin ang aswang na yan. Hindi siya alalayo sa niyanggaw niya lalo't hindi pa nagiging ganap ng tuluyan. Mga karaniwang sumpong pa lang at hindi pa nagugutom. Matapos magsalita nitong si Mang Obisto, sinabi niya na pupunta na niya ang kapatid ko. At sa maniwala man kayo o hindi, nang masilayan ng ate ko ang matanda, para itong gagambang nagwala at kumagkat sa dingding ng nakapatiwarik pa. Anong klaseng kababalagan ng ganun, diba? May pagkademonyo eh. Kitang-kita ng mga mata ko yun. Uy, kamahal sa Ultimo si JKS. nanay at lola ay naroroon din. Napapatakip ng bibig ng nanay ang kapatid ko. At syempre, gulat na gulat yun nang makitang nakapalibot kami sa kanya. Nagtanong pa kung bakit kami naroroon. Sa makatwid, wala talagang alam si ate sa mga nangyari sa kanya. Sabi ko nasa estado siya ng yanggaw. Wika naman niya anong yanggaw. Ang albularyo na ang nagpaliwanag. Aswang umano. Hawa ng aswang. Natatandaan ko yung ginawa mo kahapon? Tanong ng albularyo. Nakikita kong nakasimangot ang mukha ni ate at nakatingin sa isang banda at sinabing, sinita niya umano ako. Kasi nagsisisigaw daw ako na yung aso daw ay naging matandang babae. Lahat kami ay nanlaki ang mga mata. Matagal na yun eh. Kaagad kong sinabi na may ilang buwan na nangyari ito. Mga 2 na ata. Kita niyo na, wala siya sa sarili sa loob ng panahong yun. Hanggang ngayon, nakalimutan kong kasama pala lagi ang aso. Ang galing. Nagawa niyang manipulahin itong dalaga kahit may araw. Doon lang ito nagtatago sa itaas ng bahay niyo. Ngayon, nagka-ulit na kasi nga pinutol ko na yung koneksyon ng aswang sa kanya. Asupi lang na hinalo sa lana. Masakit sa tiyan to pero tiisin mo Papatay nito yung yanggaw sa katawan mo. Buhay ang yanggaw, parang hayop yun sa loob ng katawan mo eh. Kapag nasaktan ng yanggaw, masasaktan ka rin. Pero dapat lumaban ka. Huwag kang magpadaig sa kanya dahil kung hindi, sabay kayong mamamatay. Maliwanag. Lubang nakakabahala mga sinabi ng matanda. Parang ang labas lalasunin si ate. Nabaiyak ang kapatid ko noon. Bakit daw siya Kapag pa yung nagkagawa? mga pulis, ang sinaan. Sabi ko naman kasalanan niya ito kasi nga ubod siya ng tako sa pag-aalaga ng kung anong mga hayop. Tinanong ni ate ang magagamot kung paano kung hindi niya ito inumin. Kung may iba pa bang paraan. Parang yakap yung mga tuhod dahil sa sakit ng tiyan. Kaya mo yan, Iha. Malusog ang katawan mo. Lumaban ka. At kapag nalampasan mo yan, tapos ang aswang. Dahil kung ibang yanggawang tumama sa'yo, ibang gamot naman ang ginamit ko eh. Damay na dyan ang yumanggaw na aswang. Basta lumaban ka lang. Hindi ka naman Obisto. Nakasimangot ang mukha ni ate.
umuungol. Napaihi pa ito. Pinagpapawisan ng malamig. Yung mga mata niya'y namumula at tumitirik. Maya-maya'y kumalabog ang itaas na bahay. Para bang may nagwawala doon. Pupuntahan sana ni Lola pero inabisuan ng albularyo na wag. Hayaan na lamang daw ito. Matira raw ang matibay. Kung sino ang matatag ay yun ang magwawagi. Nasa itaas umano ng bayang nilalang. Kapag pinuntahan mananabla. Hayaan lang daw iyong doon at huwag pansinin. Hindi naman ito makakalapit kasi nga naroroon siya. Maya-maya ay nalaglag si ate sa mahigaan. Inalalayan ko pero sinita ko ng albularyo. Hayaan lang daw ito. Hindi ko pinakaya, Sir Seth. Maya-maya ay nagbago ang itsura ng ate ko. Naging pangit. Katulad ng mukha ng nakita kong aswang. Itong aso na naging matandang may pangit na mukha nun. Nanlilisik ang mga mata. Walang ano-ano'y sumukas si ate at naglaho yung pangit na mukha. Yan, laban lang. Nadadaig mo siya. Mananaig ka. Lumaban ka, Iya. Kayang-kaya mo yan. Makinig ka at huwag mong hayaan ang kadiliman na sakupin ng katawan mo. Magdasal ka, sambitin mo ang dasal sa rosaryo. Lumaban ka. Malapit na siyang matalo. Nanginginig ba ng katawan ng ate ko? Nagdasal ito at rinig naming lahat yun. Bumangon si ate, lumuhod at nagdasal kahit pa alam kong may masakit sa kanyang katawan. Pinabot ni Lola ang rosaryo at yun na bumigay ang sikmura niya. Kung kanina ay kukonti lang ang sinuka, ngayon sunod-sunod na eh. Talagang nagbaha ang saig mo ng kulay itim na may halong dugo na suka. May kung anong gumagalaw doon. Parang pagong. Maliit lang. Mga 2 hanggang 3 ang laki nito. Pero napakabaho na para bang nasa loob kami ng imbornal. Napakabaho ng sinuka ni ate. Ang sabi ng albularyo ay kumuha ka agad ng tubig. Lagyan ng asin at ipainom sa kapatid ko. Matapos lang magsalita noon ay umalis sa matanda. Umakyat ng bahay. Ako nung nagmamadali ay kumuha ka agad ng tubig. Si nanay naman asin na tinta pa namin. Sumunod na ako kay Mang Opisto. Ganun din si Lola. Si nanay nang umasikaso sa kapatid ko noon. Nang makapanik ako sa may itaas, naroroon ng isang matandang babae na nakahubad-hubad na tila nakukuryente. Naglulupasay ito sa may sahig. Gumugulong at umuungol. Nayari ka, no? Dapat tumakas ka na lang eh. Pero pinili mo pang balikan yung yanggaw mo. Kung sa bagay, kahit tumakas ka naman, mamamatay ka rin naman eh. Ilang beses ka na kaya nakayanggaw? Galing mo. Pero kung magaling ka eh, ay mas magaling ako. Paano ka patay nang wala kahirap-hirap, diba? Gamit lang ng katawan ng yanggaw mo. Patay ka kapag nailabas na sa kanyang katawan yung bini ng aswang. Wika ng albularyo. Itong matanda ay gumapang patungo sa bintana. Hanggang sa nalaglag yun. Tinatanaw lang namin. Gumagapang pa rin ito sa iba. Sa ibaba. Sa may gawing likod ito ng bahay. Hanggang sa sumipa-sipa ang mga paa nito at pagkatapos lamang nun, hindi na gumalaw pa. Patay na. Ako na ang bahala. Walang aalis ako. Babalik mamaya. Mungkain ng albularyo. Umalis nga ito. Yung aswang nakataob sa may lupa.
Patay na talaga. Tayo. Nakadilat pa ang mga mata. Shit. Napakaitim ang dila niya. Sinilip ko si ate na sa may bandang tindahan siya. Pinupunasan ng nanay ko ng basang tela. Walang malay at nakahiga sa floating bed. Bumalik ang albularyo. Kasama nito ang dalawang anak na lalaki. Ilagay sa banig yung nilalang. Pinagtulong ang buhatin. Hindi tumampi ang kamay nila sa aswang. Sarado. Tinabunan lamang ng banig at pinagulong kaya lumukog ang banig sa katawan. Doon sa liblib ay nakikita kong nagliwanag na para bang sinusunod ko ng labinon. At hindi nga ako nagkamali. Yun ang sinabi ng albularyo pagkabalik niya. Para bang walang mapaglagyan ng pagkatuwa ng nanay nun. Lalo't sinabi ni Mang Opisto na bukas din ay gigising ang ate at wala na itong iyang gawa. Inabutan ng perang albularyo at sabi noon, pakain na lang daw. Huwag pera, hindi daw sila tumatanggap noon. Binigyan ng isang sakong bigas at ilang dilata. Sabi ng albularyo, sobra naman daw. Madali lang naman ang naging trabaho niya. Malaki ang naging pagbabago. Mas maganda kung yun ang alagaan niya at padilaan niya sa tenga at sa... Alam niya na yun. Kesa naman dun sa aso. Gatay. Dila ng dila sa kanya. Hindi niya alam. Asong na pala. Biyayang daw na pala siya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tobias. Tobias? Tobias. Ang kwentong ito ay nakakatakot at kapupulutan ng aral. Nangyari ito nung lumipat kami ng tirahan sa may Alegria, sa isang sitio sa may Ay, parating Ay, matutinaw. Diyos ko, Lord. Kung may tatanong kung kailan, medyo matagal na. Pero natatandaan ko ang taon at kung hindi ako nagkakamali. 1996 yun. Hindi magulang at mga kapatid ang kasama ko sa paglipat, kundi ang itinanan kong babae na taga-syudad ng Cebu. Iba talaga kung dalasan ng tinatawag na pag-ibig. Hindi na inisip ang kinabukasan. Puro na lamang kapusukan. Katunayan ay napatigil ako sa pag-aaral ng kolehiyo. Kung sa Bisaya pa, naglabaw ang biga-biga. Ang hindi alam ay pagsisisihan din pala ang lahat nun. Tayo. Kaparki. Itong pinaglipatan namin ay lugar ng kaklase ko. Kababata, kaibigan, malapit na kaibigan at kaklase pa. Si Arnold, hindi totoong pangalan. Bakit kababata? Di ba nga nakapagtataka naman yun na malayo ang lugar nila sa syudad? Ganito kasi yan. Kapitbahay namin sila doon sa mismong Cebu. Sungog. Uy, giatay. Bayaan ni uy. Lumipat sila at nag-Alegria ang dito dati. Nakiusap ako na sisipat ko ang kasintahan ko kasi ako sa akin. Ay, kay atay. Doon na niya sinabi na sa kanila daw at ito na yung lugar na ito. May bahay naman sila na magagamit namin. Magpaalam na lamang daw ako sa pinagkakatiwalaan. Pero hindi magpapaalam sa kanyang mga magulang kasi nga isusunod ako ito sa magulang. Buisit. Magpapanggap ako pinsan ko si Arnold. Walang naging aberya nang makarating kami. Yung pinagkatiwalaan sa bahay. Si kuya baka insensitive. Pinsan ko si Arnold tapos bagong kasal kami ng babae kasama. Bugo. Bayad ka agad. Ibinigay ka agad ang susi ng bahay. Itong babae ko ay itago natin sa kalawang bahay.
Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rene. Nangyari ang lahat ng ito nung binata pa ako. 21 taong gulang ako nun. Dekada 90. Sa lugar namin sa Mayniloy. Zamboanga del Norte. Sabihin na natin mabait ako nun. Oo, napakabait ko. Matindi kasi mag-aral yung mga magulang ko. 3 kami magkakapatid at lahat ng mga bagay na tama ay pinapamulat sa amin. Paggalang, pagdarasal bago kumain. Pagdarasal bago matulog. Bago umalis. At kung ano-ano pa. Sa may parting Hilaga kami nakatira. Medyo lible pero marami namang mga bahay. Karaniwan lang sa mga taga doon ang pagbubukid at pagkahayupan. Pero kami, ang ikinabubuhay namin, pagtitinda. Meron kaming pwesto sa bayan. Habang ang tatay ko, isang pastor. Ang tinitinda sa bayan ay mga rekado. Karne ng baboy, manok, gulay, iba pa. Partikular lamang sa ulamin. Ako ang tagatid ng mga gulay. Sa tuwing Miyerkules, ang inihahatid ko ay yung angkat na karne mula lang sa katayan sa amin. Pero buong linggo, gulay talaga. Ataya. May konti, may marami. Dalak-dalak. May isang pagkakataon na noong papauwi ako habang sa Tsaka, ng tricycle. marami sa salakyan. May nakasabayan ako nung isang babae na walay-ubay. Kay daran ko lang. Hindi naman sana matatawag ang atensyon ko sa kanya. Pero hinawi niya ang buhok niya. At nakita ko yung mukha kasabay ng pagsambulat ng samyong napakabango. Talagang napatitig talaga ako nun na para bang napapo ako. Maganda eh. Napaubo ako tapos sumusog. Sinabi kong umusog siya gawa ng baka malaglag. Nasa back right kasi kami sa motor. Sa likod ng driver. Mahaba naman ang upuan gawa ng may extension na bakal. Pero pasakali ko lamang ito para naman humarap talaga sa akin itong babae. Napayuko ako gawa ng maganda talaga. Mapungay ang kanyang mga mata na bagay sa mukha na may cute na ilong at maliit na bibig. Nagpasalamat. Nung pumara itong sinasakyan namin, bumaba ako at pinausok ko siya sa may driver. Napangiwi pa ang lubig ng babae at sinabing ako na lang daw. Huwag umano akong mag-alala. Pero sabi ko, hindi ko kaya na mahirapan ng babae. Napayo ng mga magulang ko dapat paboran palagi. Ngumisi ito na para bang kinilig. Itong driver napansin siguro yung hirit kong yan kaya natukso ako. Nakesyo ngayon lamang siya nagkaroon ng pasahero na nagpapakabait kapag may babaeng maganda. Sabi ko naman pumunta pa siya sa amin at kilalanin ako. Pero kilala talaga ako ng driver na ito. Suki ko na yun eh. Tapos medyo malapit lang yung bahay nito sa kinaroroonan ng bahay namin. Inaantay ko kung saan bumaba itong babae. Hanggang sa pumara na yun tapos sinuri ko kagad ang lugar. Walang kabahay-bahay doon. Mahabang sakahan lang yun na may mga mangga at puno ng niyog. Nung umandar na yung sasakyan, nagtanong ako sa driver na pangalanan na lamang nating Mang Simon. Kung saan kaya ito nakatira. Sakto namang si Mang Simon. At ako na lamang ang pasahero na waribay patungo na siya sa kanyang pag-garahe. Balisa ako at kapansin-pansin yun kaya naman nagtanong si Mang Simon kung anong nangyari sa akin. Inamin ko na lang talaga. Sabi ko nawili ako dun sa babaeng nakasakay ko. Tapos sinubukan kong hanapin kung saan ito banda nakatira dun sa pinagbabaan. Pinagtawanan ako. Wika pa niya noon bakit ganun daw ang itsura ko. Kaya naman sinabi ko na may tao kasi humabol. Mga kwento ni Ika-18 ng Hulyo,
nakalip sa kwento ay hindi nila totoong pangalan. Maging sa akin, napakasensitibo ko kasi nito. Hindi lang sa nabanggit na panimula, kung hindi ang buong pangyayari talaga. Lalo na noong gumanti na ako nun. Nasabi ko naman akong kailan nangyari. Sa lugar ito ng Ormoc. At estudyante ako sa kolehiyo. Hindi ko alam yung mga gagawin. Isusumbong ko ba, idedemanda, o sasampa ng kaso. Pero paano? Nakilala ko ang mukha pero sa tingin ko ay hindi magiging madali ang lahat. Medyo dadaan pa ako nun sa iskandalo. Bababa ang tingkudan ko. Magiging basura ako sa tingin ng mga kalalakihan. Ang ginawa ko ay nagpakatatag ako nun. Iniisip ko talaga sa kung paano magkaroon ng hustisya ang nangyari sa akin. Hindi sa pamamaraan ng batas kung hindi sa alam kong pamamaraan. Papatayin ko ang mga ito. Na sana'y dumating ang araw na magkikita kami muli. Huminto ako sa pag-aaral ng hindi alam ng mga magulang ko ang dahilan. Nagtatanong sila sa kung anong problema. Dahil kung sa gastos ay hindi naman mabigat yun. Nagsusumikap sila para lang makapagtapos ako. Gaya na lang ng mga kapatid ko na nakapagtapos na noon at nasa summer nagtatrabaho. Sinabi ko na gusto ko lang magpahinga sa pag-aaral. Na hindi ko nagustuhan ang kursong napili ng mga magulang ko sa akin. Magbaback out ako kako. Matakin yung 2 linggo pa lang akong nasa second year college. Tapos tumigil na. Galit yung mga magulang ko gawa ng nadismaya ang mga ito. Lalo pat ang rason ko ay walang kabuluhan. Parang pang sarili kong baga. Nagbibingi-bingihan lamang ako noon sa mga sermon. Wala din naman ang atensyon ko dito. Bagkos ay doon sa mga taong humalay sa akin. Sa bukiran kami ng Ormoc nakatira. Pero hindi naman ganun kaliblib. Katunayan ay maraming mga bahay dito. Hindi ko na lamang babanggitin ang mismo lugar. Gaya ng nabanggit ay may gagasto sa pag-aaral ko yung mga magulang ko at hindi kailan na medyo nakakaraos talaga kami. Magkahayupan at negosyong small scale ang pinagkakaabalan. Hindi ko sinabi kung ano ang saloobin ko noon. Kahit pa napakasakit tinitiis ko lang. Walang alam yung mga magulang ka dito. Hanggang sa may nakilala akong tao na siyang naging tulay ko kung bakit ako nakaganti nun. Nagligaw ito sa akin. Paulit-ulit na nanuyo kahit pa man tinatanggihan ko. Kako. Ay, ang bakbahala ka dyan. Gusto ko makapaghiganti. Iniisip ko sa kung paano mapapatay ang mga yun. May binanggit dito sa akin na siyang ikinagulat ko, Sir Seth. Ang suot mo ng araw na yun, nasa sayo pa ba? Nalaban ba? Ibigay mo sa akin. Siyempre nakapagtataka. Bakit niya tinanong sa akin yun? Para saan? Naisip ko na baka magkukulam si Moreno. Sinabi ko sa kanya itong nagdududa ako na ako ganun ba siya. Pero umiling ito at sinabing hindi. Inulit niya yung mga sinabi niya noon. Kung nasa akin pa daw ang gamit na yon, ay ibigay ko umano sa kanya. Mas maganda kung hindi nalaman. Uniforme ko yun na nagkaputi-putik. Mabuti na lang. Tinago ko ito at hindi nalaman. Sabi ko nasa sa akin pa. Pero ano bang gagawin niya? Basta, akin na yung damit na yun. Pinapangako ko na magbibigyan ka ng hustisya. Di ba nga gusto mong gumanti? Di ba nga pinag-iisipan mong maigi? Magtiwala ka sa akin, Maida. Mahal kita at ayaw kong may dinadamdam ka. Baka salimuot ng pinagdaanan mo at sinarili mo pa. Yung iba nabaliw na siguro. Hindi biro yung nangyari sa'yo eh. Malaking pa ako to na nakatalak sa dibdib mo. Yung pa akong yun. Pupunutin ko para sa'yo. Ramdam ko na talagang
kung tama ako ng iniisip nun, pag may pagkakataon na talagang papatay nito yung tumuloy sa pagkatao ko. Nagkaroon ako ng kuryosidad sa kung paano niya gagawin ito. Naisipan kong sumama. Yun na may mga mangyayari na siya namang pinakanais ko talaga nun. Hindi ko lang inaasahan na itong sinagot ko ay tutulungan ako sa ganitong problema. Sinabi ko sa kanya na sasama ako, na matagal na akong desperado. 2 buwan din akong walang maayos na tulog. 2 buwan na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang kaganapang yun. Paulit-ulit kong nakikita sa diwa ang mga mukha ng mga humalay sa akin, sa kung paano nila ginawang basahan ang buo kong pagkatao. Hindi, ako na lang, Maida. Pinapangako ko, mapapatay ko sila ng walang kahirap-hirap. Wala akong nagawa kundi tumanguna lamang, pero may agam-agam ako nun. Oo, at hindi ko alam sa kung paano papatay ni Moreno. Pero siya'y magkukusa parang hindi maganda pakinggan. Nadamay ko lang siya, tapos nobyo ko pa. Tinanong ko kung sigurado ba siya na isusugal niya ang dignidad at reputasyon niya para sa akin. Nababahiran ng dugo ang kamay niya. Kung gusto niyang tumulong ka ako, hanggang doon lang sa pag-intindi. At kung sakaling matuntun niya man ay sabihin niya lang sa akin kung saan nakatira. Ako na ang bahala ka ako. Tinanong ko siya kung anong gagawin niya sa damit ko. Huwag mo nang gawing komplikado, Maida. Huwag mo na din gulin yung isip mo. Basta ibigay mo lang sa akin yung damit na isinuot mo nung mangyari ang panghahalay sa'yo. Wala na akong nagawa nun. Magiging kriminal na ako, kapwa. Pati si Moreno. Ang sabi ko kay Moreno, bukas ay ibibigay ko sa kanya. Bukas ng umaga'y uuwi ako nun. Tapos sa hapon bumisita siya. Tumango si Moreno. Nagpaalam nito sa akin na uuwi na daw siya. Pero bago umalis ay nag-iwan ito ng titig sa akin na napakaseryoso. Gaya ng napag-usapan, bukas ay ibibigay ko. Nangyari yun. Kala ko magtatagal pa siya sa tindahan nung dumating Yung damit ko lang palang sadya niya. Naguguluhan talaga ako ng mga panahon na ito. Naglalaro sa isipan ko yung mga bagay na gagawin ni Moreno. Mga bagay na mahirap pagtantuhin sa kung paano maisasagawa. Dahil wala namang sinabi sa akin ito sa kung ano talaga ang gagawin niya sa damit ko noon. Ang malinaw lang, igaganti niya ako. Mga 2 araw na hindi ito nagpakita sa akin. Hindi ako napapalagay. Gusto ko pang puntahan si Moreno pero ang problema hindi ko alam sa kung nasaan ang bahay ni Bante. Alam ko lang yung lugar. Pero yung tahanan siguro kinakailangan pang magtanong. Nangangati ang mga paa ko noon. Hanggang sa napagpasyan kong gumala sa lugar nila. Umaga yun. Kung hindi ako nagkakamali. Araw ng Sabado ito. Kasi nga, nag-attend ng mga paninda si Tatay Lisandro. Sa araw ng Sabado at Martes ito magdi-deliver. Ako ang taga-inventory sa tuwing Miyerkules at Linggo. Nagsara ako ng tindahan nung umalis ng tatay. Sumipat na rin ako nun. Malalakad lang naman, pero mas magiging madali kung sasakay. Sumakay ako at ang dala ko ay yung bag kong sling na may lamang patalim. Mula nang may nangyari sa akin ay nagdadala na ako ng patalim palagi. Kung sakaling magkataong makita ko yung bumalahura sa akin, sasaksakin ko talaga. Bihira lamang ang mga bahay sa lugar na yon. Kalimitang nakikita ko mga sakan. Yung mga bahay ay magkakalayo. Medyo nag-aalangan tuloy ako kasi nga mahirap sa lugar na ito Baka hindi magkakakilala yung mga tao. O posibleng magkakilala pero sa palayaw lang. At pwedeng hindi alam ang pangalan Moreno. Nagbakasakali ako. Unang bahay na tinungo ko ay napakadistansya nito sa kalsada. Mga ilang hektarya ang nilakad ko bago pa makarating doon. Tapos yung bumungad sa akin, 2 bata na walang saplot. Mabuti na lamang at nakakaintindi.
Tapos natuwa ako kasi nga, kilala pala nila si Moreno. Ang sabi ng batang isa na baka si Kuya Ino umano. Malaking tao, may kaitiman, kulot ang buhok. Napapatango ako gawa ng tumutugma naman. Tinuro nito ang bahay. Nasa unahan lang, sa babaan ng lugar. Itong bahay na tinungo ko ay may daanan naman patungo sa may baba. Mula sa likod ng bahay, mga ilang distansya ay bangin na. At doon daw banda nakatira ang kanilang Kuya Ino. Hindi talaga ako kumbinsido kung ito na nga yun, pero pinuntahan ko pa rin. Kala ko malapit eh. Pero pagkarating ko sa baba, tatawid pa pala ng maliit na sapa. Tapos may ibang kalsada doon. Napapasimangot ang mukha ko. May ibang daanan naman pala. Siguro ito yung crossing doon sa may malapit sa malaking tindahan sa dinaanan ng habal. Bale, isang aning daanan ito eh. May isang bahay malaki. Nasa gilid lamang ito ng kalsada. Malayo pa lang. Nakita ko na si Moreno. Para bang alam na paparating ako. Nakabungad ito sa miranda. Kagad akong sinunod. Nakaupan pang itaas yun. Nakiliti ako kasi nga una kong beses ko makita ang katawan niya eh. Mala Adonis. Maskulado. Nagtanong sa kung bakit daw ako nagtungo sa kanila. Tsaka bakit dyan sa may sapa dumaan. Sabi ko nagkamali ako. Nagpinabaan nun. Dapat ay pinaliko ko pala yung habal doon malapit sa may malaking tindahan. Sinabi ko sa kanya na hindi kasi siya nagpapakita. Na nababagabag ako. Nagsara ako ng tindahan at para puntahan siya. Natukoy ko na. Pero hindi madali kasi nga bigati mga tao. Dalawa pa lang ang alam ko. Yung isa, inaalam ko pa kung saan nakatira. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman. Pwede ba akong sumama? Kung sakaling tama nga ang tinutumbok ng tao. Baka mamaya mali eh. Diba? Sigurado ka? Baka may makakita sa'yo. Gabi ko pinupuntahan eh. Sinabi ko na kahit gabi ay sasama ko nun. Tumitig ng matagal sa akin si Moreno. Para bang nag-aalangan. Hanggang sa ilang sandali noon ay sinabi nito na isasama niya raw ako mamayang hapon. Pero dapat ay umuwi daw ako kasi nga sayang din ang araw na yun. Magtinda ako tapos pupunta niya na lamang ako nun. Sinabi ko naman sa kanya na bukas na ako magtitinda. Na doon na muna ako. Tinanong ko pa siya kung sino bang kasama niya doon. Ikaw talagang kulit mo. Pero ikaw yung bahala. Ako lang sa ngayon ang nasa bahay. Yung mga magulang ko nasa bukid doon sa isa bahay namin. Naroroon kasi masaka namin eh. Baka sa susunod na linggo pa yung balik nun. Tapos yung kapatid kong babae,